yung komento ni Caitlin Clark, pabor sa kanya yan. Mm. Kasi nakita ko maglaro si Caitlin Clark. Oo. Malayo. Ano yan, na-compare nga sa ibang NBA players, yung layo ng tira. Pare, kahit PBA player, tatalunin niya. Accuracy. Oo, di ba? Deadly. May nakita ko sa FB eh. Oo. Tinalo pa niya sa layo sila Klay Thompson, Trae Young. Trae Young, tsaka si The Chef, si Steph Curry. Oo. Malayo eh. Malayo. So ito malayo. advantage sa kanya. And grabe yung Caitlin Clark naman, pare. Hindi ako nanonood ng WNBA. Oo. Doon pumasok ito. Oo. Nanood ako eh. Di ba? Tinitira pa yan, ha? Oo, tinitira pa. Napakagaling. Ngayon, kung siya yung maglalaro dyan, bakit hindi? Di ba? Kaya lang, pag inilagay mo yan, for a while, okay yan. Kasi dagdag eh. Out of curiosity. Okay, pag tagal-tagal, magiging palasak na rin yan. Pero siguro, pandagdag na lang, kahit pa paano, pero hindi yan magiging dahilan para Bumalik ang tumaas. tao. O, Correct. nandun pa rin sa ganda ng laro, no? Okay. Yung sinasabi niya, ako ito, sabihin ko lang parang in general, no? Alam mo yung mga tao, yung mga nanonood, okay? Gusto kasi niya, alam mo kung bakit bumabagsak din. Unang-una, siyempre, yung social media, marami na rin ibang marami mga kalaban sa panood. Talagang kahit anong sports naman di ba? Pag ganun mo ng cellphone mo, dami mo pwede, merong sine. Di ba? Mga Netflix, whatever, di ba? Merong Mobile Legends. Maglalo. So, unlike before, wala, yun lang talaga. Okay, kahit pa paano, naka-apekto yun. Pero siyempre, isa sa naka-apekto yung nakukumpara nila yung dating laro sa ngayon na parang soft daw ngayon. Maraming flopping. Di ba? Faking a foul, yung mga ganyan, di ba? Kasi gustong-gusto ng mga tao na para kang gladiator sa loob ng talagang bang mga era ng mga Detroit Pistons, Bad Boys diba? Tuntua sila niyan no? Minsan nga ginawa sa PBA no harm no foul di ba? Tuntua sa OJs, kawawa yung player. Ang risk sa injury napaka-taas. Di ba? So yun ang nakikita nila para manumbalik daw. Okay? Sa akin siguro, hindi makakatulong ng bahagyang-bahagya kasi dagdag eh. Pero hindi kasi, paano kung mag-practice, magsipag 3 points sila, Embiid sila, hindi lalo nang nagkanda, ano mangyayari ito, naging 4-point shooting contest na lang ito. Di ba? Nawawala yung meron kasing gustong nakikita sa loob ng court na laro. Ngayon, not unless kung prolific 3-point shooter ka na sila, talaga shooter, di ba? Sila Curry, Klay Thompson, sila Trae Young, yung talagang kagagaling. Pero kung hindi naman, wala rin. Tsaka, kahit sa PBA, in-introduce yan nag-die down na rin kasi ilan na rin tumitira wala na. Hindi na ganun kakuan. Hindi rin ganun ka, di ba? Pero, dagdag. Dagdag lang. Dagdag lang siya. Pero hindi siya ganun di ba? Kainit. Kainit, Di ba? Meron pa tayo pinag-usapan dati na nagginawa dati nung dating liga, yung NBA, yung Metropolitan Basketball Association. Blitz 3. Yung mga ganun. Blitz 3. Pwede naman pandagdag. Alam mo kasi, kahit anong ganda ng tournament, okay, kahit anong kasikat, lagay mo sa ulam yan, kahit anong sarap ng ulam, kuyot at yun na rin, nakakasawa. So ito, dagdag tayo ng spice, 4 points. Okay lang sa akin. Okay lang yan. Dagdag spice lang yan, pero hindi yan na magpapa... Ano pare? Siyempre, pagdating dito sa NBA, meron silang ang pinakaano nila, yung soft era daw. Yung taking a foul, yung mga wala, pinapayagan ng mga mga referees, yung mga yun ang ano sa NBA, tsaka yung mga siyempre marami mga parang nakikita nila na traveling na Europe whatsoever. Tapos nakakumpara nila sa dati na hindi naman, di ba? Kaya lang nag-evolve kasi yung basketball baka ito mga komento lang ng mga old school. Old school. Tama. Di ba? Pero sa totoo, ang nagiging talagang problema niyan is yung technology. Di ba? Ang dami nang pwedeng kumbaga sa gadget mo lang marami ka ng kalaban okay. Yun lang ang nakikita ko.